Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 32 anyos na lalaki patay matapos umanong suntukin sa ulo ng kanyang kainuman sa Aritao, Nueva Vizcaya. Mga ambulant vendor sa Mangaldan, Pangasinan pinaguhuli ng Public Order and Safety Office kaninang umaga. LPA na binabantayan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, mataas ang tsansang maging bagyo ayon sa Pag-asa. At 5 taong gulang na kinder pupil na hinahangaan sa kanyang pagiging batang makabayan, ating kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, pinaghuli ng Public Order and Safety Office kaninang umaga ang mga ambulant vendor sa Mangaldan, Pangasinan. Papatawan umano ang mga nahuling ambulant vendor ng 3 araw na community service sa bayan. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ayon sa Mangaldan Public Order and Safety Office o POSO ay hindi na bumababa ang bilang ng mga ambulant vendors dito sa kanilang bayan dahil karamihan sa kanila ay hindi taga rito. Kumbaga ang ilan sa kanila galing pa sa bayan ng Calasiao, San Fabian, maging sa lungsod ng Dagupan City. At karamihan sa kanila ay pakalat-kalat lamang daw sa lansangan, pamilihan at ilang mga establishmento dito sa kanilang bayan. Sakit daw sa ulo ng mga tindera ng isda na nakapwesto sa fish section ng Mangaldan Public Market ang mga ambulant vendor. Kaninang umaga muling nagsagawa ang Public Order and Safety Office ng operasyon kontra sa mga iligal na nagbebenta ng isda sa paligid ng palengke. 2 ambulant vendor ang nasampulan. Palagi namin sila nga pinagsasabihan na bawal na talaga yung magtinda doon sa labas at paligid ng tindahan dahil ayun nga sa weight section, sa fish section ay marami na ho ang nagrereklamo kaya kami naman ginagampan namin yung tungkulin namin. Tanging sa wet section lamang maaaring magbenta ng isda ayon sa mga otoridad. Bukod sa bawal, nagiging sagabal din ang mga ambulant vendor sa daanan ng mga mamimili. Hindi po, talagang wala po akong pisto sa itaas po sa makikiawan na lang po ako doon sa mga kakilala ko kung pwede magtinda doon. Maharap ang mga mahuhuling ambulant vendors sa 3 araw na community service. Chris, hindi raw basta-basta ang paghuli sa mga ambulant vendors dito sa kanilang lugar dahil karamihan sa kanila ay may mga lookout daw na kung saan minsan kung nakikita na raw napapalapit na ang mga poso ay tinitimbrehan ang mga ito kaya naman napipilitang magsibilyan ang mga poso para lamang makahuli nitong mga pakalat-kalat na ambulant vendors. At ayon pa sa kanila, Chris, ay hindi rin daw kinakailangan pa na magtalaga ng mga pwesto para sa mga ambulant vendors dahil marami pa naman daw at maluwang pa ang pwesto sa ilang mga pamilihan dito sa bayan ng Mangaldan. Samantala, Chris, maliban sa 3 araw na community service ay kinukumpiska rin ang kanilang mga paninda at pinagbabayad ng multa. 500 pesos para sa first offense at tumataas ito sa mga sumusunod pang opensa. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ilang kalsada sa Benguet at Aurora ang pansamantalang isinara dahil sa mga naitatalang landslide. Nagbabalik sa report si Sandy Salvacio. Isinara kahapon ang ilang kalsada sa Benguet dahil sa mga naitalang landslide. Bunsod ito ng nararanasang walang humpay na pag-ulan. Kabilang sa mga isinara ang bahagi ng Jose Mencio Provincial Road sa Atok. Hindi rin ligtas daanan ang Benguet Nueva Vizcaya Road sa Sitio Pakak, Barangay Pito sa bayan ng Bukod. Maging ang Baguio Itogon Road sa Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon Itogon at ang Quezon Road na sakop ng Baguio City at Tuba, Benguet. Puspusan ang road clearing operations at monitoring ng Benguet DRRM Office sa sitwasyon sa lugar. As of 9 a.m. monitoring ng DPWH car, hindi pa rin maaaring dumaan sa Baguio Itogon Road at Quezon Road dahil sa posibleng soil collapse at rockfall.
Hindi rin madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang ilang kalsada sa Dingalan, Aurora dahil yan sa landslide sa Sapyo Road na bahagi ng Barangay Butas na Bato. Bunsod pa rin ito ng nararanasang pagulan na dala ng hanging habagat. Sa report ng MDRRMO, bandang alas 10 ng umaga kahapon nang matabunan ang kalsada ng gumuhong putik at bato mula sa bundok. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. LPA na binabantayan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, mataas ang tsansang maging bagyo ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Nawala na ang low pressure area na nasa silangan ng bansa pero may bagong nabuong LPA sa West Philippine Sea. Huling namataan ng LPA sa layong 250 kilometers kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, nasa medium o moderate ang tsansa nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero posibleng lumabas din ito agad maaaring mamayang gabi o bukas. Tapos yung isa naman yung nandito sa may Dagupan, Pangasinan na 230 kilometers west. So mahilahin po yun ito. Papuntang westward naman ito pag nag-merge sila, ito ay magkukuhan din magiging may possibility o mataas na possibility na magiging bagyo. Bukod sa LPA, may umiiral ding habagat at magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa, kasabay ng tsansa ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible pa rin ang pagulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, pinag-iingat ang mga mangingisda sa posibleng epekto ng LPA, lalo na kung magiging bagyo ito. Apektado raw ang huling isda ni Arsenio dahil sa pabago-bagong panahon. 2 pirasong isda kasi malakas ang agos, walang huli. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok sa PAR sa Setyembre. Bunsod daw ito ng pag-iral ng short-lived o madali ang La Nina na mararanasan mula Setyembre hanggang Oktubre. Ang bilis kasi ang pagbabago ng weather system natin dito sa Pilipinas. So yung mga bagyo na yan ay tumubo lang dito sa loob ng PER natin. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Pagkasira ng ilang flood control projects sa rehiyon, bunsod umano ng nagdaang kalamidad ayon sa DPWH1. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Ilang proyekto ng gobyerno ang naapektuhan sa pananalasa ng habagat at sunod-sunod na bagyo noong nakaraang buwan, kabilang ang mga kalsada, tulay at mga flood control project. 78 flood control project sa Region 1 ang naapektuhan ng kalamidad. Nasirang ilang bahagi ng mga proyekto, gaya ng flood control project na ito sa Barangay Santa Rita East, Aringay, La Union, kung saan bumigay ang bahagi ng dike. Nagtatakang ilang residente dahil kung tutuusin, hindi pa tapos ang konstruksyon ng dike pero nasira na. Kung kwali talaga, hindi magigiba. Yung mga batong matitibay talagang nakwan, nandyan pero inalis nila. Pag malakas yung tubig, talagang Pero giit ng DPWH Region 1, walang substandard na proyekto sa rehiyon. Ang pagkasira ng ilang flood control project ay bunsod ng hagupit ng kalamidad. Sa dami ng binagyo nang dumating dito sa ating signal number 5, Egay. Signal number 4, Emo. Hindi naiwasan din, siyempre nagkaka-damage. Pero just the same, sinabi ko, basta nagka-damage, yung sulatan namin ng contractor to redo. To redo the project kasi may warranty period. May warranty tayong pinag-uusapan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang repair o rehabilitation sa mga nasirang flood control project dito sa Region 1 matapos manalasa ang sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat. Ayon sa DPWH, walang problema sa budget dahil pasok pa sa 5-year warranty ang mga proyekto. Kaugnay naman sa issue ng umano'y korupsyon sa mga flood control project sa bansa, tiniyak ng DPWH Region 1 na walang mga ghost project sa rehiyon. Very sure kami dito sa amin na wala kaming ghost project dito kasi yung lahat ng ginagawa namin sa regional office, ina-accept naman din ng district engineer. Lahat ng mga completed at ongoing flood control projects sa rehiyon ay namomonitor at personal na napupuntahan ng mismong direktor ng DPWH. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa kanyang pagupo bilang officer in charge ng PNP, sinabi ni Police Lieutenant General Jose Nartates Jr.
na we just follow orders. Sundan sa report ni Jubal Fernandez. Sumusunod lang sa utos. Yan ang sinabi ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kasunod ng pag-appoint sa kanya bilang OIC ng pambansang pulisya. Nakareceive po tayo ng order na pumalit kay Chief PNP Torre. Kaya we just follow orders. Always subordinate doon sa mga namumuno at sumunod ng utos at discharge your function. Gawin nyo lang po ang trabaho at you will never go wrong. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Nartates, sinabing plano niyang pagsama-samahin ang mga nakita na niyang epektibong hakbang para sa PNP. Ang pagkakatalaga kay Nartates kasunod ng pagkakasibak sa pwesto ni Police General Nicolas Torre III. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na may inaalok na posisyon sa gobyerno kay Torre. Hindi na idinetalya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung anong posisyon ito. Una itong binanggit ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ibinida ng mga residente ng Barangay Santa Rosa sa Lawag City ang iba't ibang putahe ng labong sa isang cook fest na bahagi ng kanilang kapistahan. May labong with plum sauce, labong lumpia, ginataang labong, bamboo shoot express, at labong salad. Ayon sa barangay chairman, season ngayon ng labong sa kanilang lugar, kaya labong ang pangunahing putahe. Maraming tanim na kawayan sa barangay kaya marami rin silang produktong labong. Nilevel up nila ang labong para hindi lamang deneng-deng ang palaging putahe. Ang labong ay madalas tumutubo tuwing tag-ulan. Bawat sitio ay may kanya-kanyang entry sa kakaibang putahe ng labong. Kaya ito po yung pinili namin kasi season po ng labong ngayon kasi rainy season po. Kaya talagang ito yung pinili naming i-showcase ngayong taon po na ito. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Rentaydos anyos na lalaki patay matapos umanong suntukin sa ulo ng kanyang kainuman sa Aritao, Nueva Vizcaya. Naka-alerto CJ Torida. Patay ang 32 anyos na lalaki matapos umanong suntukin ng kaibigan habang sila'y nag-iinuman sa Barangay Upper Baan, Aritao, Nueva Vizcaya madaling araw noong Linggo. Nagkainitan daw ang dalawa dahil sa hindi pa matukoy na diskusyon. Sinuntok umano ng 25 anyos na suspect ang ulo ng biktima. Natumba ang biktima at hindi na umano nakabangon. Dinala sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Inaresto ang suspect na mahaharap sa reklamong homicide. Wala pa siyang pahayag. Sinisikap din ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sugat sa balikat at tagiliran ang tinamo ng 46 anyos na lalaki matapos umano siyang saksakin ng 65 anyos niyang biyanan sa Barangay Crispina, Banna, Ilocos Norte noong nakaraang linggo. Galing daw sa bundok ang biktima at nang umuwi, tinanong daw niya ang kanyang biyanan kung bakit hindi man lang siya nakapagluto ng pananghalian. Nagsagutan ang dalawa na nauwi sa pananaksak. Nakainom daw ang biktima nang mangyari ang insidente. Api pagsawan da takasta ko nagmutikwak nagluto kay kumamutan ako mabanbanog tao nga pan agkalkalit para kwatayo dahil takamangod ko na paboy na anak niya kasi nakaidida na ay nagidida nagmalmalom ay nga na aldaw tamo kawan imukod diyan ti bakrang na Adam ala tagayam. Dati na raw may alitan ang magbiyanan. Katunayan, 3 beses na raw na masaksak ng suspect ang kanyang manugang. Nakaroon siya ng ulot kong bagisik. Nakakasanla kay ko din kakaalat ti armas na ika. Yun sa gasang-gasang ganag ulo siya. Kaya nakabalog ka ng idiman niya. Nunduwan siya. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala mahigit sa 2.3 million pesos na halaga ng hot meat o double dead meat ang nakumpiska sa operasyon ng mga otoridad sa Barangay Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan noong August 21. Humigit kumulang 12,500 kilos ang nasabat na karne. 7 katao ang inaresto sa operasyon. Nauna rito, nakita ng mga barangay tanod ang umano'y kahina-hinalang paglilipat ng karne
mula sa isang wing van patungo sa isang refrigerated truck. Ipinasakamay na sa National Meat Inspection Service ang mga nakumpiskang karne para sa tamang disposisyon. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa mga inaresto. Yung mga barangay tanod po ng Santa Rosa 1, nagkakantak po sila ng robbing. Then, sinita po nila itong dalawang truck na nagkakarga ng mga karne. Wala po na pakitang dokumento, kaya po humingi ng tulong sa amin. Papakain daw po nila sa isda. Mahigit 50 solar-powered street lights ikinabit sa iba't ibang lugar sa Barangay Tapuac, Dagupan City. Narito ang report. Maraming residente raw ang takot sa kalsadang ito sa Purok 6, Barangay Tapuac, Dagupan City dahil tila hindi raw ligtas daanan tuwing gabi. Ayon kay Aguedo, residente sa mismong lugar, madilim ang bahaging ito ng barangay. Pero nang maglagay ng streetlight doon, naging kampante na raw ang mga residente pagsapit ng gabi. Noon, talagang totally madilim talaga. Kaya mayroon akong light sa paggabi yan. Nakailaw yan paggabi. O ngayon, nakatulong. Tuwang-tuwa yung mga constituents natin na nalagyan natin ng solar street lights. Kaya lang, syempre, hindi naman natin malalagyan lahat. Kaya yung mga hindi nalagyan at nakita kung gaano siya kaliwanag, ayun, masyadong mataas yung demand ngayon. Mahigit 50 500-watt solar-powered streetlights ang ikinalat sa iba't ibang kalsada sa barangay. Malaking tulong daw ito upang mapaigting ang pangangalaga sa kaayusan at katahimikan ng lugar. Bagamat may mga nauna ng motion sensor streetlights sa ilang purok, mahina raw ang ilaw ng mga ito. Ayon sa punong barangay, naglaan ng pondo ang lokal na pamahalaan para sa proyekto. Plano pang magdagdag ng 206 solar-powered streetlights sa susunod na taon upang mas lalo pang mapaigting ang seguridad sa barangay, lalo na tuwing gabi. Kapag nagawa namin yon, malaki po yung matitipid ng barangay. So imagine kung 36,000 monthly yan sa isang taon, almost kalahating milyon yung binabayaran namin. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Isang ginang ang napaanak sa loob ng sasakyan bago pa man makarating sa ospital sa La Union. Narito ang report. Sa video na ito, makikita ang isang ginang sa loob ng L300 van na service vehicle ng Santo Tomas Fire Station sa probinsya ng La Union. Nagdadalang tao ang ginang at inaalalayan ng dalawang bumbero. Dadalhin nila sa ospital upang manganak. Nangyari ito bandang 2:00 ng hapon noong linggo. Pero habang nasa loob pa lang ng sasakyan, nagli-labor na ang ginang. At bago pa man makarating sa ospital, nanganak na ang ginang sa loob ng sasakyan. Sa tulong ng dalawang bumbero na parehong nurse, ligtas na nailuwal ng ina ang malusog na sanggol. Ang ginang na si Jonabel Marcelo ay mula sa Barangay Kasilagan, Santo Tomas, La Union. Hindi raw siya nagatubiling tumawag ng tulong sa BFP nang maramdaman niyang malapit na siyang manganak at rumisponde naman agad ang otoridad. Ako po ay saludo sa kanila po na sila ang nag-alalay, tumulong para hanggang makarating sa hospital po. Hanggang napaanak na po ako sa sasakyan. Nakakagaan po ng pakiramdam po na ganun po yung impression po ng mga tao, lalong-lalo na po dito sa bayan po ng Santo Tomas. Ibig pong sabihin, ma'am, yung mga nagawa nating campaign para ma-disseminate yung mga bagay na hindi lang po para sa sunog, lahat po ng klase ng emergencies ay kayang-kaya po natin i-address po. Healthy baby boy ang anak ni Jonabel na pinangalanan niyang Yuji Cairo. Hindi raw itong unang pagkakataon na umalalay ang mga kawani ng BFP sa mga anak na ginang. Malaking bagay raw na sanay o trained ang kanilang mga bumbero, hindi lang sa pagapula ng apoy kundi sa iba pang emergency assistance. Mananatili raw ang BFP sa kanilang panatang magsilbi sa bayan ng buong dedikasyon at sakripisyo para sa kaligtasan ng buong pamayanan. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Sa mga kapusong job seeker, pagkakataon niya nang maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. 57 anyos na construction worker na itinuturing na high-value target o high-value target drug personality, arestado sa bypass operation sa Rosario, La Union. Tutukan sa report. Arestado ang 57 anyos na construction worker sa bypass operation ng PIDEA at PNP sa Purok 4, Barangay Kadumanyan, Rosario, La Union, alas 10:30 kagabi. Kinilala ng PIDEA ang suspect na alias Pugot, residente ng nasabing barangay at itinuturing na high-value target drug personality. 4 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa suspect. Nakapiit ang suspect sa PIDEA Region 1 Jail Facility sa San Fernando City, La Union. Mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Wala pang pahayag ang suspect. Arestado rin ang 46 anyos na lalaki sa bypass operation ng pulisya sa Barangay Longos, Calasiao, Pangasinan umaga noong Lunes. Ang street-level individual suspect, isang linggong minanmanan ng mga operatiba bago isinagawa ang operasyon. Yung po natin, subject po natin na suspect, nagtitinda po ng mga dito sa mga palengke natin. Parang practical lang yun. Yung behind yun, nagbibinta rin pala. Mahigit 2,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha sa suspect na nagpositibo rin sa drug test. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag. Sa Barangay Pantal, Dagupan City, arestado ang isang tricycle driver sa bypass operation ng mga otoridad kahapon ng madaling araw. Mahigit 20 pisong halaga ng hinihinalang shabu at marijuana ang nakuha sa suspect. Ito na raw ang ikalawang beses na nakuha ang suspect ayon sa PNP. Wala pa siyang pahayag. Malaking tulong po ang ating community dito po sa ating pagsugpo ng anti-illegal drugs dito sa ating syudad dahil po sila po ang nakakapagbigay ng impormasyon. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang suspect. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Mga estudyante sa Bangaldan, Pangasinan, ibinida ang kanilang talento sa pista ng Nayon na bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Wika. Tunghayan sa report. Mula sa pagkanta, hanggang sa pagsayaw at maging sa declamation. Lutang na lutang ang husay ng mga estudyante sa pagpapamalas ng tradisyon at kulturang Pinoy. Kailangan po natin, hanggang sa henerasyon ngayon, kailangan po nating ipakita kung ano yung kinagisnan nating kultura. Mas nabibig po yung confidence po namin na nakakapag-perform po kami sa madaming tao po. Ibinida ng mga estudyante ng Bangaldan National High School ang kanilang talento sa pista ng Nayon na bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Wika. Unang beses ipinagdiwang simula ng tumamang pandemya noong 2020. Na-miss daw ng mga estudyante ang muling makapagtanghal. Upang sa ganon ay maipamalas ng mga estudyante ang kanilang mga talento at nariyan na ma-develop pa rin nila ang ibang kakayahan nila para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Layo ng pagtatanghal na maipaalala sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng wikang pambansa at patuloy na maitaguyod ang ganda ng kultura at tradisyon ng bansa. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. 5 taong gulang na kinder pupil sa Bayambang, Pangasinan, hinahangaan sa kanyang pagiging batang makabayan. Atin siyang kilalanin sa report. Maagang gumagayak ang 5 taong gulang na si Andre Joaquin Gomez papunta sa kanilang school. Isa siya sa mga kinder pupil ng Aman Kusiling Elementary School sa Bayambang, Pangasinan. Aktibo sa paaralan si Joaquin. Mula sa kanilang flag raising ceremony hanggang sa loob ng kanilang classroom. Walang sinasayang na sandali upang matuto sa kanilang aralin. Masigla, responsable, masayahin at magiliw na bata si Joaquin.
mabait din sa kanyang mga kapwa-bata. Pero kung may kakaibang hinahangaan kay Joaquin, yan ay ang kanyang pagiging makabayan sa murang edad. Hindi raw matatawaran ang kanyang interes at pagmamahal sa watawat ng Pilipinas. Napaka-curious sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na kapag ang usapan namin ay tungkol sa watawat. Everyday po, dala-dala niya po yung kanyang napakalaking watawat. Kwento ng kanyang tito Sander, tuwing namamasyal sila sa mall, hindi raw nagpapabili ng laruan si Joaquin. Yung sinasabi niya kagad, magpapabili ng Philippine flag. So yun, maghahanap kami. Pag nakakita na ng flag yun, talon ng talon, ang saya niya. Bukod sa pagiging batang makabayan, kinabibiliban din ang husay ni Joaquin sa pag-identify sa watawat ng iba't ibang bansa sa mundo. Mexico, Japan. Todo suporta naman ang kanyang mga magulang kay Joaquin. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.